isugo ng Diyos sa mga huling araw. Okay. May mga talata sa Biblia na yung gawain ng sugo pinapatungkulan sa kapatid na FYM. Okay, ngayon ito tanong. Doon sa Apokalipsis 7:3, puntahan natin. Kung hindi si kapatid na Felix Y. Manalo ang kinatuparan ng ibang anghel sa 7:3 sa stand ng Protestante, sa stand ng Katoliko, sa stand ng MCGI, lahat kayo, sino ang kinatuparan? Unang-una, kung ang tanong mo sino ang katuparan yan, unang-una dito sa Revelation 7, no? Wala kasing pangalang binanggit. So therefore, yung tanong na sino, sa Bible, wala tayong may bibigay kasi hindi tayo pwedeng magdagdag eh. Pangalawa, ang claim ninyo si Ka Felix yan, it is your burden to provide the proof, biblical proof na siya yan. Wala kasing pangalan eh. Pangatlo, ang unawa talaga dyan, literal na anghel yan. Umaakyat sa silanganan eh. Doon sabihin, lumilipad yan eh. Kung mapalipad sa bagay, ibang mandaragit pala sa inyo, no? So may punto din naman, pwedeng lumipad. Pero ang na anghel eh. And then, pang-apat na paliwanag dyan. Diyan kasi, nangyari na yung pagtatatak nila. Ayan, no? Sabi bigay ko yung talata. And sa verse 4, sabi ng anghel, huwag niyong saktan ang lupa, ang dagat, at ang mga puno hanggang matatakan namin ang mga lingkod ng Diyos. Ang kanilang noo. And then sa verse 4, ano sabi? At narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Past tense na yan eh. So, nung sinulat ito ni Juan during 90 AD, natatakan na daw nila yun. Ang unawa ninyo, si Ka Felix ang magtatatak. So, 19, or let's say, Y2K pa, or second millennium pa yung katuparan. Diyan nangyari na eh. Kaya hindi kami naniniwala na si Ka Felix yan. Next question. Okay, next question. Sabi mo, yung ibang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, o sa Greek, Anatoles Helio, o yan yung pangalan ko, ay literal na anghel. Yung pagtatatak sa 7:3, sang-ayon ka pa sa Efeso 5:13 hanggang 14 na yun yung pangangaral, yes or no, categorical? No. Unawa nyo lang na yung pagtatatak ay pangangaral yun. Ang nakalagay sa Efeso 1, kayo'y natatakan nung kayo'y makapakinig o manampalataya sa mabuting balita. Ibig sabihin, iba yung pangangaral sa pagtatatak. Ang tinatatakan, hindi lahat ng nakinig, kundi yung nanampalataya sa mabuting balita. Nauna yung pangangaral bago pagtatatak. Hindi mismo yung pangangaral ay pagtatatak. Next question. Ayun, sa mga katuwid, nauna yung pangangaral bago tatatakan. Tama. Tama po, pero hindi lahat ng pinag-aralan. Hindi lahat ng pinag-aralan ay tinatakan, yun lang nanampalataya. Kaya mali yung unawa nyo na yung pangaral, yun mismo yung pagtatatak. Magkaibang gawain yun. Next question. Naturing ang boss ko. Okay, sumang-ayon ka. Victor, wait lang kayo, taga-sako. Usapan namin. Mamaya na. Sumang-ayon ka kanina na dapat munang pangaralan bago tatatakan. Na yun yung tatak na yun yung tatak ng Espiritu Santo. Nag-conclude ka sa 7:3 na yung ibang anghel dun, literal na anghel. Ngayon, ito tanong ko sa'yo. Kung yung pagtatatak ay tatak ng Espiritu Santo at dapat ka munang parangalan bago ka tatatakan ng Espiritu Santo. Tanong, sinong anghel ang nangaral
literal na anghel na nangaral. Sinong anghel ang literal na nangaral? Walang anghel na literal na nangaral ng mabuting balita. Amen! Kaya Okay nga mali yung, na, okay na ako. kaya nga mali yung unawa ninyo na ito'y pangangaral. Kasi wala namang pangangaral dyan. Ang gawain ng anghel, sabi sa Hebreo 1:13-14, sila yung tumutulong sa mga maliligtas. So, hindi sila mismo yung mangangaral para maligtas ang tao. Kaya mali nga yung unawa nyo dyan. Ang nagtatatak, ang Diyos. Inutusan niya mga anghel at yung mga anghel nakantabayan sa tuwing may mga ngaral na mabuti. Hindi naman kasi lahat pag nangaral, lahat na nakinig tatatakan agad. Mali yun. Ang tinatatakan lang nila yung mananampalataya. Kaya nga doon pa lang sa unawa nyo na ang pagtatatak ay pangangaral. Mali yun. Magkaibang gawain ang pangangaral, yan ang gawain ng mga taong isinugo. Ibang gawain yung pagtatatak. Kanya-kanya yan eh. Okay, confirmation. Bago ka tatakan ng Espiritu Santo, papangaralan ka o hindi ka paparangalan? Kailangan kang makarinig ng pangangaral. Pero Amen? hindi yun natatapos doon. Yung pangangaral ng mabuting balita na binigay, kailangan panampalatayanan. Dahil kung di ka mananampalataya, hindi ka tatatakan. Kaya nga mali yung unawa na pag pinangaral. So sa makatuwid, yung gawain ng ibang anghel doon, yung pagtatatag ng Espiritu Santo, kailangan munang parangalan. Tama ba? Ay yes, sinabi na yun eh. Amen Pangangaral ulit. na at ang sinumang mananampalataya, tatatakan. Pero yung ibang anghel dyan, hindi pagtatatakan trabaho. Ang trabaho nila, yun no. Pagkatapos mangaral, tsaka nila ibaba yung salitang sasaktan nilang lupa kasi judgment yan ng Diyos eh. Pero ganun pa man, ang punto de vista lang, iba ang gawain ng pangangaral. Hindi ang gawain ng anghel na literal. Gawain yan ng mga taong isinugo, mga apostol, no? Mga ministro sa iglesia. Hindi yan gawain ng literal na anghel. At kung sasabihin mo si Ka Felix yan, nangyari na yan during that time na isinusulat yan ni Juan. Ang layo pa ni Ka Felix, 19th century pa. Di ba? So tanggap mo yung ibang anghel sa 723. Kailangan mo ng mangaral bago siya mag-attack. Tama? I think nasagot ko na yan. Oo. Kailangan mo ng mangaral. Hindi, for Tama yun. confirmation lang. Oo, tama So yun. tanggap Mangaral mo na yung ibang bago anghel sa pagtatatak mo. 723. Hindi, for confirmation lang, Pastor Jobin. So tanggap mo na yung ibang anghel sa 723, kailangan mo ng mangaral ayon sa Efeso 5:13 hanggang 14 bago matatakan ng Espiritu Santo. Okay. Okay. Yung ibang anghel kailangan mangaral. Mali. Hindi naman mangangaral ang anghel. Kailangan. Kontra na. Okay na ako. Okay na. Okay na daw siya. Okay na ako. Okay. Ganun lang tanungan. Si Paul kasi Pwede nakatawag. Oh, ito. Kami naman ang magtatanong. Pwede magtanong. Kanino po kayo? Hindi na yan sasagot sa iyo. May tatanong ako doon kay tanong lang ako kay Magkatanong daw sila. Hindi ako magkatanong. Sana sagutin mo si Ate Nena. Kasi sabi dito sa Pahayag 7:2, sa Pahayag 7:2, doon pa rin sa latag mo. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Ang tanong ko, sino ang mga anghel pa na sinigawan ni Felix Manalo? Sagot. Hindi yan literal na sigaw. Hindi yan literal na sigaw. Tandaan mo, yung 7:2-3, iba ang gawain ng ibang anghel doon sa apat na anghel. Ang gawain ng ibang anghel, pagtatatak. Kaya nga, doon sa Efeso 5:13 hanggang 14, yung pagtatak, sinangayunan ni Pastor Jobin kanina, na yun yung pangangaral na ibanghelyo. Wala akong pakialam kay Pastor Jobin. Iba naman yung usapan niya. Ito, uulitin ko ang tanong. Teka lang, sinakita mo, sumasagot ako ng maayos eh. Akala ko tapos ka na. Kalma ka lang. Ay nako, di pa ako tapos. Kaya magkaiba yung gawain ng apat na anghel sa ibang anghel. Ang gawain ng ibang anghel, pigilin, di ba? Yung hangin. Yun yung gawain nila. Ang gawain naman ng ibang anghel, pangaral, na yun yung pagtatatak o pangangaral, Efeso 5:13 hanggang 14. Kaya
Kaya magkaibang gawain yan. Kaya yung sigaw dyan, hindi yan literal na sigaw na para bagang, "Uy, hinto niyo yung digmaan." Hindi ganun. Diba? Follow-up question na ba ako? Next question. Tapos ka na? Ito, sabi ito, ulitin ko ang basa. At nakita kong umaakit sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. So yung isang anghel dito, may dala siyang pangtatak. Sabi nyo nga si Felix Manalo itong magtatatak dito. Pero itong apat na anghel dito, sila yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Ang tanong ko, sino itong sinigawan ni Felix Manalo na apat na anghel na mamiminsala sa lupa at sa dagat? Yun ang tanong ko. Hindi nga yan, kung yung sigaw yung tanong mo, hindi nga yan literal na sigaw. Na para bagang, "Uy, ipahamak nyo." Hindi ganun. Diba? Pero kung tatanungin mo kung sino yan, yan yung sa stand namin, yan yung the big four na tinatawag. O sila yung kinatuparan na ibang anghel. Ngayon, tatanungin mo, napigil ba yung digmaan? Napigil eh. Yan yung tinatawag na Treaty of Versailles. Nahinto yung digmaan. Kaya yung hula sa 723, tupad sa kapatid na Felix Y. Manalo. Follow-up question ko. Sabi mo, ito yung the big four. Unang tanong ko, sino yung unang the big four? Yung una muna, ang pangalan niya at taga saan? At relihiyon niya? Oh. Yan ba'y tanong mo? Oo. Teka lang, bubukutin ko lang. Ito, ulitin ko muna yung tanong ko ha, para maliwanag, no? Ang tanong ko, kasi apat na anghel yun na sinigawan, ano? Sino yung unang anghel na sinigawan? Ano ang pangalan niya? Taga saan siya? At ano ang relihiyon niya? Teka, nawala ba ako? Or ano? Nakamute ka yata. Oh, hinahanap ko lang. Sige. Isi-search ko din pag gusto kong malaman kung anong pangalan niya, eksaktong pangalan, taga saan. Wala ako dito sa kopya. I-search mo muna kasi hindi naman sila nagmamadali yata. Oh, dito mo na lang i-search. Oh, the four Hindi, sabihin mo na lang kasi ililista ko yung pangalan, pambira. Oh, ito nga. Ito nga yung Anong aklat. pangalan? Search mo. Ito yung aklat ha. The four angels were granted the power to harm the earth. Hindi naman yun ang tanong ko. Ang tanong ko yung pangalan ng unang anghel. Sabi ko sa'yo eh. Sumasagot pa ako eh. Sige. Kalma ka lang. Oo. Oh, the four angels were granted the power to harm the earth and the sea, or they had the authority either to continue the war or stop it. Ito yung aklat. History of the United States, page 594. O, doon mo makikita kung sino. Hindi naman yun ang tanong ko. Pambira, ang tanong ko pangalan, hindi yung aklat. Maliwanag ang tanong ko eh. Pangalan. Taga saan at anong relihiyon? Ang liwanag ng tanong ko eh. Yung apat na anghel dyan, yun yung mga ng mga digmaan. Tawag dito, Hindi, yung isang anghel lang muna para maliwanag. Isang anghel lang muna. Kasi apat yan eh. Yung isa muna. Teka lang, hindi ko mabasa yung malaki. Alam nga naman, hindi alam ni Felix Manalo yan eh. Sinigawan niya nga eh. Hindi Siyempre, nga alam ako niya, kilala literal niya na yan. sigaw yan. Ayan na naman sa O sigaw. sabihin na natin hindi literal na sigaw. Hindi naman literal na sigaw yan. Agree na nga ako doon na hindi literal na sigaw. Pero ibig kong sabihin, kilala niya yan dahil sinabihan niya. O sabihin na natin, kinausap lang ng malumanay. O di, kilala niya ba yan? Hindi nga din. Pero pa rin silang anghel eh. Kapalabang literal na kinausap. Paulit-ulit na lang eh. Hindi kasi napangalanan niyo nga the big Sabi ko four nga yun. sa'yo, Hindi dapat hindi alam yan niyo ang literal na pangalan. sigaw. Kaya yun nga ang follow-up question ko. Yung isang anghel, doon kasi isa-isahin natin yung mga anghel dyan. Apat yan eh. Isa-isahin natin eh. Sino yung unang anghel na ano dyan, na tinutukoy? Pangalan,
taga saan at anong relihiyon. Ito na, wait lang. Malabo kasi yung ano ko eh. Teka, kukuha ako ng ballpen para siguradong mailista ko. Nahihiga na sana ito. Papatayo, patuloy ako nito. Kukuha ako ng ballpen. At ma-search natin kung sino itong mga anghel na to. Bagal na internet ko. Sana ba yung papel ko? Ito, may papel na ako. Ilista ko yung anghel na yan para... Okay lang yan. Take your time na ano. Bro Anatoles, Yes po, kuya. yung hinahanap niyang katuparan ng apat na anghel na tinutukoy, sa kasaysayan ng Biblia, sa kasaysayan, ang katuparan niyan yung tinutukoy na the Big Four, di ba? Opo. Banggitin mo sa kanya yung pangalan nun, yung Lloyd George ng Amerika, ng Britanya, di ba? Merong nasa revolution. Tama. Pati ano, relihiyon. Teka lang, kuya. Mabagal po internet ko eh. Okay lang. Mag-antay ako. Lilista ko para sigurado ako hindi ko makakalimutan. Okay, shoutout po muna sa mga live viewers natin. 37 million. You are now Lilista ko na. kay Max 12. Apat na ang... Susulat ko. Apat na anghel na sinigawan ni Felix Manalo. Apat na Teka lang. Hindi ka ako literal na sigaw yan, ha? anghel. Hindi, kasi kahit hindi literal yan, dahil yan ang nakasulat sa Biblia, hindi natin pwedeng baguhin ang nakasulat. Pero tanggap mo Apat na hindi literal yan. anghel na Tatanungin muna kita. Tanggap mo, hindi literal na sigaw yan. gawan. Hindi, basta ako nagbabase lang ako doon sa kung ano sinabi ng Biblia. Bahala siya doon kung literal man yan o hindi. Pinaliwanag ko sa'yo, hindi literal na sigaw yan, ha? Sabi ko nga, wala nga kung ano dyan, kung literal man yan or hindi. Basta gusto ko lang na kung anong sinulat sa Biblia, yun din ang isusulat ko para hindi ako malito. Hindi naman ako nakikipag ano sa'yo dyan kung literal ba yan or hindi. Basta yung nakasulat, yun ang isusulat ko din. Bagal. Mahina ang internet siguro ngayon sa Pilipinas. Unang anghel. Naka-ready na ang papel ko. Wala yun, di yan masasagot. Ano ba itong bakal? Hindi, hayaan lang natin. Malay mo, lumakas yung internet niya. Interesado din kasi ako malaman kung sino yung apat na anghel na yun eh. Siyempre, sabi nga nila, magsuri kayo sa iglesia. Kaya nga tinatanong ko yung mga pangalan dito para susuriin natin, di ba? Malay mo maniwala ako magpabautismo ako sa kanila, di ba? Hayaan natin siyang mag-ano dito kung sino. Kaya wala pa siyang masagot. Bilisan nyo naman kasi mag-chat sa Telegram para masagot na. Oo, naka-ready na yung papel ko. Nakasulat na. Apat na anghel na sinigawan ni Phil. Kasi yung referensya ko nasa PDF file. Naintindihan mo ba? Sige, okay lang. Kung hindi pa masasagot ngayon, next time na lang pag nagkita tayo ulit. Basta ito, nakalista na dito sa papel ko ang itatanong ko pag nagkita tayo ulit. Kaya ko sagutin. Apat na anghel na sinigawan ni Felix Manalo. Number 1, number 2, kasi apat yan eh. Kasi sabi mo, mahina ang internet mo. Wala naman mag-antay ako niyan buong magdamag. Di mapuyat naman ako. Kaya kung saan niya huhugutin yan. O paano pagka naipangalanan ko? Okay lang yun. Kaya nga hinihingi ko. Inaantay ko na eh. Kasi matutulog Kasi na ako. Sige, number 1. kayo, sabi niyo wala akong maipakita. Hayaan nyo kasi sila. Kasi ako ang kausap mo. Nag-aantay nga ako eh.
Sabi mo nga, mahina ang internet mo. Eh, tanggap ko naman yan kasi mahina talagang internet sa Pilipinas. At dapat hindi po kayo nagtatanong na ang epekto na umihina yung internet. Dapat yung pampalakas ng internet yung tanong nyo. Palitan nyo Eh, hindi, ang pambira. Traffic tayo, Ay, yan ang sumagi sa isip ko eh. Kasi syempre doon lang naman ako mali yung humugot nasa sa isip nyo talata. kasi ang epekto humina yung internet. Doon kayo sa malakas. Doon kayo sa Hindi, malay mo, maya. Kasi gano'n naman talaga minsan pag peak hour ng internet, mahina talaga yun. Intindihin na lang Oh, yan. iniwan ka na ng kasama mo. Iniwan ka na ng kasama mo. talaga naman. Kaya basta ito Asa na kaya eh. yun? Tanong kay, ano ang pangalan niya? Anatolis. Sayang na lang. Para maalala ko kung sino yung nagtanong sa akin. Anatolis. Nahiya na si ano, taga-sako. Ano yun? Anatolis. Anatolis. Ang hirap naman kasi basahin. Anatolis. Anatoly Shelayo. Yun daw yung pangalan Anatolis. niya. Ano yun? Anatolis Leo. Ano yun? Kukunin mo na yan kasi wrong spelling. Ito nga, tingnan ko nga ang pangalan niya. Hirap mong Hindi naman yan basahin. N yung pangalawang letra. Kita naman yan eh. Anatolishil. Ano yun? Anatolishil? Anatolishil. Babasahin ko yan ha. Aye, Anatolishil. Toles Eleyom. M naman yung letter. Akala niya, letter U yan eh. Letter M naman yan eh. Uy, sagot ka na. Di kasi para hindi ko makalimutan yung Wrong itatanong spelling pa. ko pag nagkita ka mo ulit. Nilista ko na. Anatolishil. 4 na anghel na sinigawan ni Felix Manalo. Kaya okay lang kung medyo mahina ang internet niya. Huwag naman natin gipitin. Mahina o internet. Ma- Mahina daw ang internet. Pumili ka kasi ng tanong na pampabilis ng internet. Sabi ni Pastor. Eh, naantok na ako. Ito lang Pampabilis. simpleng tanong ko eh. Di makasagot eh. Ano yan, bro? Unawain nyo na Assignment na lang. lang yan. 2G lang kasi ang gamit, 2G. Baka yung utak niya 2G. Hindi, lang tayo mag-side. Wag naman ganon. Kasi mahina talaga siguro ang internet. Yung mga tanong Ito kasi naman na si ano, ito naman mahina ng yung internet. kasama niya iniwan pa. Akala ko ba may pagkakaisa? Iniwan. Bibili niya. ng internet yun yung kasama papalit. Bibili ng internet. Pakunik sa Wag hotspot. niyo naman akong sisihin sa tanong ko kasi doon yan kasi ang pinag-usapan niyo doon sa Apocalypse sheet. Hindi, kasalanan mo talaga yan. Ako na naman ang Tatanong ka kasi ako na ng naman. pampahina. Ako na naman. So, ikaw. Nagtatanong ka ng pampahina ng net eh. Ba't kasi mahina? Nakatulog na ako nito eh. Ano bang magagawa ko? Kasalanan niyo, nagbigay kayo ng talata, yung pinag-usapan Shoutout po sa mga kaibigan natin. Live po tayo dito kay Max 12 sa 37 milyong Po, live iniintay ko po viewers. ang Dito po. kasagutan ni... Tanungan po tayo dito. Mag-ingat lang kayo kay Ate Nena